Hello everyone, good morning. Welcome to another video. Ayan. May mga nabasa akong comments kagabi tungkol sa animal na pinakita ko sa inyo. Sa totoo lang, hindi ko din alam kung anong pangalan ng animal na yon. Kahit sa English, hindi ko din alam kung anong pangalan. Pero sa Nepali daw, sabi, ang pangalan ay Niauru. Niauri Musa daw. Niauri Musa. Yun yata yung pangalan niya sa Nepali. And sinisearch ko kung ano yung pangalan nun sa English. Hindi ko talaga alam. Hindi naman siya opossum or hindi naman siya yung possum na animal. Hindi rin naman siya ground squirrel. So, hindi naman siya marmot kasi maraming klase ng rodent. Family siya ng rodent pero hindi ko talaga alam kung anong pangalan talaga niya sa English. And yun, kaya sila na andyan kahapon gumilid-gilid kasi malakas yung pang-amoy nila. Yung isang pato kasi namin namisa na. Meron siyang limang ducklings. Ano ba Tagalog ng maliliit na pato? Meron na siyang mga sisiw kasi. Yun. So, naamoy siguro nila yung pagka-hatch nung egg. Kaya nandyan, gumigilid-gilid sila, naghahanap sila ng mga pagkain. And yan din yung animal na hinabol ni Ama. Kaya siya nagkaroon ng injury last time. Yan yun. Mahirap siyang huliin guys kasi mabilis silang kumilos, mabilis silang tumakbo. Ayan. Asis, did you eat the meat of that one? What? The musa? No. Ay, hindi pala nakakain. So, yun guys. You need to talk since you know how to speak English. Come on, you know how to talk in English. Say hello everyone. You always. Nag-start na pala sila mag-harvest dito ng palay. Ayan. Start harvesting, yeah? Yeah, because ripe already. Look for the spinning also ripe. Our nuts is ready. Yeah. Sa amin hindi pa kasi ready pero nauna naman kasi sila nagtanim kaysa sa amin. Ayan. So, harvesting time na naman. And for sure, si Papa Asis magiging busy na naman sa mga susunod na araw. Look there. He's playing. Ang harvest nila mano-mano. Mano-mano ang harvest nila. Pero for sure sa amin, gagamit ng tracer. What do you call for that? Tracer. Harvester or something. Tracer. Ayan. Harvesting time. Then it's time again to plant potatoes, mustard, tori, vegetables. Yeah? Yeah. Some people planting corn. Okay. They like what you want to plant. During winter. Yeah. This one you remember jackfruit. I know. Kahit dito, kina Sunil, ready na din. Yung sa amin, wala pa. Ito din kina bari. Is this for bari? No. For another tall mami. Ready na rin sa kanila. They're very fast, yeah? Harvesting. I think from this morning they start. Okay. And tingnan nyo guys, so yung kambing nila, 3 ang anak. Ang cute. Ayun yung isa. Tapos eto yung 2. Ang cute. Ang cute naman. 2 boys, 1 girl. 2 boys, 1 girl? Wow, ang swerte nung kambing nila. 2 lalaki. This one boy or girl? This one boy. Look. Ang cute. This one girl, this one boy.
Buntis din yung kambing sa bahay. 3, 3. Tatlo, yes. Tatlo baby. 3 baby goat. They have 2 for the goat. Ang cute. Ang liliit. Look what happened to your nose, oh? Slowly kasi, Walk slowly. Jale, just leave it. You also jump. Busy si Ama. Nagputol sila ng puno ng mangga, yung sanga niya. Ayan. Kasi yung dahon, ipapakain sa goat, tapos yung puno, gagawing panggatong. Actually, nag-ipon sila ng mga puno, panggatong sa kasal. Yan. Kaya pinapatuyo na nila yung mga kahoy-kahoy na nakatambak dyan. Pinutol di papasis doon, oh. Ayan. Pinutol. And yun guys, meron ako ditong radish. Ayan. Kasi bala kong gumawa ng radish pickle. Alam nyo yung Korean radish pickle, yung kulay kulay white na angkat nito ay cubes, tapos ibababad siya sa water na may vinegar, tapos may sugar. Ayan. So, medyo manamis-tamis ang lasa niya. So, balak kong gumawa ng radish pickle. Ayan. So, pabili ako kanina. Dumaan kasi yung nagtitinda ng vegetable. So, sabi ko gusto kong mag-try ulit. Kasi gumawa na ako last time. Nagustuhan ko pero ayaw nila gawa ng mabantot daw yung amoy. So yun. Kasi yung isa nagliligalig, gusto pang maglaro sa labas. Kaya kami lumabas guys, kaya ko siya inilabas kasi nagliligalig siya as in nabuboard na siya sa loob ng bahay. Gawa nga siguro nang hindi kami nakakalabas, hindi ko siya nilalabas madalas. So nabuboard na siguro siya, kaya sabi ko punta tayo dun sa may pinsan niya. Kaso nagliligalig din yung baby. Nagiiyak din yung baby. Ayan. Kaya pinalakad-lakad ko lang siya. Pinalularo ko lang siya. Wala siyang pakialam kahit na napakainit. Wala talaga siyang pakialam. So, yun. Kaya yun, kapapaligo ko lang sa kanya. Kaya nanonood na siya ng kanyang nursery rhyme. So, bibihisan ko muna siya. Yan. Yan, nanonood. Sarap ng mood niya. So, ayan guys, ngayon, gagawa ako ng Korean style radish pickle. Yan. So, meron ako nito, yung white na radish. So, usual, kailangan muna natin ipil. Babalatan ko siya. And then, ikakat ko siya ng cubes. And meron na rin ako dito ko siya ilalagay. Yan. So, eto na siya guys. Ayan. Ilalagay ko na siya dito sa may garapon. And meron na rin akong mixture. Bali yung mixture ko ay water, white vinegar. Kung meron kayong rice vinegar, yun ang
suggestion nila na maganda and sugar at saka yun nga, pinakuluan lang siya ng konti para matunaw yung sugar niya. Pinapalamig ko na lang. Actually, ito yung pinakamadaling process kung paano gumawa ng radish pickle. Pero sa totoo lang, ayaw nila ng amoy. May amoy daw, sabi nila. Amoy utot. So, ito na rin yung mixture natin, guys. Ayan. So, ilalagay ko na siya dito. And, pwede siyang magtagal. And, ilalagay ko siya sa fridge. Ayan. Para malamig. Pag mas malamig, mas masarap siya. Ayan, paliliguan na natin. So, ganito lang siya kadali, guys. Ayan. Madami pala yung ginawa ko, oh. Kasi hindi ko ginawa lahat yung radish. Half lang kasi gagawa daw ng atchar si Papa Asis. So, ito na siya. Close lang natin. And ilalagay lang natin siya sa ref. After 2 days, pwede na. Ready na siya. Yan. So, meron na akong radish pickle. Korean style to. Ito yung medyo maasim-asim na matamis ang lasa. And yun guys, hapon na naman dito. And kagaya nakikita nyo, ayan, nagsasaing na si Ama ng panghapunan. Ayun pala yung mga pato namin. Ano ba kasi ang itik? Ayan, ayan yung mga itik namin guys. Bagong pisa nung isang araw. 5. Alam nyo ba na 30 ng itlog niya? 5 lang ang pinisahan niya. Tapos ang ginawa niya sa mga ibang itlog, pinagtutuka niya. Salbahe yung nanay. Kaya 5 lang yung napisa niya sa 13 na itlog. Sayang nga eh. Ayan. So, hapon na dito. What time now, Papa? 5? 5 o'clock na dito. Ayan. Very delicious cooking in the fire. Tumigil, very I'm not delicious. cooking. In the fire. Cooking in the rice. Delicious cooking daw in the fire. And healthy also. So, yun lang yung video namin for today. And see you in our next vlog. Bye and God bless us all.